Ano yung dala mo? Pinto. Ha? Hindi ako pinto. Dito maliit. Ay, ako na magdadala. Hindi, kasi na. Ha? Ako na. Malapit man. Kaya mo? Kaya ko. Grabe si Tatay Ben, oh. Dapat di ka na niya nag-abala. At ipapagawa naman niya ni Commander bahay mo. O paano yan? Ipapaayos pa naman ni Commander to. Ha? Di ba ipapaayos ni Mrs. yan? Ni Commander o paano? Eh may gusto palang tumira na iba. Ayaw nila na doon sa pabahay. Oo. Gusto nila dito sa bahay mo na ito na maliit. Oo. Dito yung pinagawa, tapos dito rin siya titira. Kasi sigurado wala naman yan magagawa si tatay kapag ibang tao na nagsabi na dito na lang kami kasi marami kami. Lapit ako. So, kuntikin ako dito. Oh. Matanda. Sino Bakit? nagsuntok sa'yo? Matanda, lalaki. Magandang hapon sa lahat ng mga viewers ni Commander at ngayong araw ay ako lang mag-isa ang papasok dito sa patungo sa bahay ni Tatay Ben. Kasi nakasuyo sa amin si Commander na baka po pwedeng mapasukatan ngayong araw itong bahay ni Tatay Ben na gusto niyang ipaayos katulong ang kanyang sponsor. Kung mapapansin nyo bakit ako mag-isa lang, si Renz kasi pinahiwalay ko na siya. Pinapunta ko siya doon sa karpintero nang masundo niya. Kasi kanina, pumunta muna kami doon bago kami pumunta kay Joy. Kaso nga lang, wala pa doon yung karpintero, may inaasikaso daw. So, nagbaka sakali si Renz na nandoon na. Kaya sabi ko maghiwalay na tayo. Kasi malapit na lumubog ang araw. Ay para hindi sayang ang oras. Ang malaking tanong lang din dito ay kung nandito si Tatay Ben. O, kailangan matsyempohan natin siyang nandito sa bahay niya. Kung kami lang tatanungin ni na Commander, sa totoo lang ayaw din sana ni Commander dito si Tatay Ben. Kasi unang-una nga, ganito, sulok. At walang kapitbahay. Kaya nga lang, gusto ni Tatay Ben dito. Kasi nga, yun nga, isa rin sa reason niya, yung new gun na kanyang binabantayan. Kumikita daw siya kahit pa paano. So, hindi naman siguro ipagkakait ni Commander yun kay Tatay Ben. Kung sa tingin niya doon kahit pa paano kumikita siya. Okay. Ay! Umulan! Inabot tayo ng ulan. Ito yung mahirap. Wala pa naman dito masyadong sisilungan. Takbo tayo. Kanina pa kasi ang dilim na yan. Buti na nga lang nandito na kami bago bumagsak. Nandito na pala ako. Wala pala akong kasama. Medyo creepy talaga dito. Lalo kung gabi dito. Nako, mas gusto mo siguro wag ka na lang lumabas ng bahay mo. Kung may bibilhin ka man, ipagpabukas mo na lang. Kasi wala, ang creepy dito. Wala, malang dito ka ilaw-ilaw. Walang kapitbahay. Dito na tayo. Yan, lumalakas yung ulan. Yari baka hindi makapunta si na Renz dito. Saka yung karpintero. Wala pa yatang tao na ko. Tatay Ben? Tao po. Tatay Ben? Walang tao. Tatay Ben? Tao po. Tatay Ben? Lumakas yung ulan. Kita ba sa camera natin? Hindi masyado. Pero yung camera ko basa na. Tatay Ben? Tao. Aso naman dito. Yari, walang tao dito. Sa totoo lang mga kababayan, yung mga vlog dito ni Commander, talagang hinahanap pa namin si Tatay Ben para lang maihatid muna namin dito. Kasi nga pala madalas din siya talaga ditong wala. Alam niyo naman na yung tao madiskarte din sa buhay. Gumagawa din ng paraan para yung munting binibigay sa kanya ni Commander mapalago niya pa. Okay. Ito yung bahay na gustong ipa-renovate ni na Commander katulong ang sponsor, itong bahay na to. Ayan, makita nyo naman talaga, 'di ba? Ang nakalagay lang slab ng nyog. Tapos yung dingding niya lang, pawid lang na pinagtagpi-tagpi. Ayan, hindi ko lang alam kung kailangan palitan pati mga kahoy-kahoy nito.
Yun ang hindi ko alam. Pero yung bubong niya bago yan. Kasi binigyan ni Commander siya ng pera nung nakaraan. Ibinili niya ng pawid. Grabe. Wala tayong kasama dito. Yung araw pa naman, okay lang. Wag lang gabi. Rinig na rinig dito yung dagat. Kasi yung dagat nandito lang sa likod niya. Oh. Siguro to mga ilang meters lang ano na. Dagat na. Pero sa pagkakasabi ni Tatay Ben, nung nagbagyo daw dito, hindi naman abot itong ano niya, sahig niya. Kumbaga nagkatubig man pero mababa lang. Kasi nga nang dahil sa mga bakawan na yan sa mga bakawan. Kaya malaking tulong ang bakawan. Kaya yan ay ipinagbabawal putulin at mahal na mahal yan ng mga taga dito, yung bakawan. Kasi yan ang sumusuporta talaga sa mga tao kapag may bagyo. Yung dinaanan ko kanina, kung tutuusin, mas malayo-layo sa dagat yun. Pero, mas bumabaha doon. Sabi ng mga tao doon. Kasi nga, wala dong bakawan. Kumpara dito, may sumasanggas na tubig sa alon. Kaya, thankful ang mga taong nasa tabi ng dagat kung may mga bakawan sa harap ng bahay nila. Okay. So, ito naman, bahay din to ni Tatay Ben. Ito bahay niya din to. Ito yung nauna niyang bahay bago yung isa na yun. O kaso nga lang ayaw niya na dito. Gusto niya lumipat doon sa kabila. Kaya gusto niya mapayari din yung bahay niya na yun. O ito yung munting lutuan niya. O galing pa ito doon sa kabila. Doon sa pabahay. Ito nilalagyan niya siguro to ng paninda. Iniipon-ipon niya. Tapos to baka mga damit niya to. Ito may mga damit pa siya ditong nilaba. Ano wala? Ay. May trabaho? Ang ganda din pati at wala si Tatay Ben dito. Andyan? Saan mo nakita? Diyan sa may kabahayan na dyan. Papunta dito? Papunta dito. Okay, so wala. Naisakit, may dalang kahoy na. May dala siyang kahoy. Pinagtanggalan ng bintana. Nandiyan naman na malapit. Malapit na. Hindi na yung nakakalungkot. Wala pala. Pero nandoon na yung karpintero. Nandoon na. Wala pa talaga. Wala pa nang tatrabaho pa. Nakausap ko yung asawa. Tatrabaho ko din. Ay. Ibig sabihin pala, hindi siya nanghuli ng kung ano sa dagat. Nagkakarpintero pala. Yun lang yung problema dito. Kaya pag wala sa may kusina yata nila naiya. Kasi ang mahirap dito mga kabayan talaga ay mga karpintero. Kasi kadalasan dito kukunti lang yung mga karpintero ay may mga project din talaga sila. Kumbaga ito yung isa sa karpintero na siya yung gumawa nung pinagawa natin dun sa pabahay ni Commander dong kinananay Isin, Tatay Doro. Siya yung gumawa. So mabilis talaga din magtrabaho. Kaso nga lang, may ginagawa pa sa ngayon. Hindi mo na tanong kung kailan tapos. Hindi ko na Pwede ko namang mamaya, samahan ko siya mamaya dito. Dito? Oo, mamaya. Kung matapos yun. Tapos natin dito. Yung Pagtapos niya padilim doon, na yan. Kaya kapag tapos niya doon, pwede mo punta dito, magsusukat lang. Para lang Maganda sana kung may service yun. wala. Ano? Ilang problema, walang service. Ako lang din baga rin susunod. Oo, kasi anytime pwede siya dito pumunta. Kasi sabihin mo lang kung saan yung location, pwede siya dito pumunta. Sa si Tatay B, wala pa naman. Mabagal pa naman maglakad yun. Hindi, basa na ng ulan yun. Ha? Basa ka din. Buti na lang, tamakbo na ako kanina nung umuulan. Okay, nasa motor pa, nagbuulan ba? Okay. Hindi mo tatanong kung saan siya galing. Sinanyasan ko lang, sabi ko eh. Papunta dito. Nag-oo naman. Mabigat ba yung dala niya? Hindi naman. Doon mo na sila kahit nandiyan na, malapit naman. Pero papasok na dito, hindi pa? Nandiyan, sa may yung paliko na dito, yung tapat yung may kabahayan dyan. Doon na. Sige. Baka mo daw to, Rans. Salubungin ko lang. Diyan ka muna, Rans. Salubungin natin si Tatay Ben. Tignan natin kung ano yung dala niya. Napaka mabigat matulungan natin. Oh. Grabe ito na. May dala-dala. Loh, ano yung dala niyang yan? Bigat yan Tay! Ano yan? Ano yung dala mo? Pinto. Ha? Yung pinto dito maliit. Ay, ako na magdadala. Yeah, Ha? Ako na. Malapit man. Kaya mo? Kaya ko.
Grabe si Tatay Ben, oh. Dapat di ka na niya nag-abala. At ipapagawa naman niya ni Commander bahay mo. Oh, nanguha pa siya ng pinagtanggalan siguro to sa bintana. Ilagay niya daw para sa pintuan, magagamit daw. Si Tatay Ben, no? Kahit hirap-hirap naman. Lakad pinipilit pa rin. Baka malayo pa yung pinagkunan niya niyan. Tay, saan galing yan? Saan po galing ito? Kala anak ni Kulukoy. Ha? Ako akin na, lalagay ko pinto dyan o. Hiningi mo? Oo. Saan mo ilalagay? Dito sa bahay na ito? Ito, balik. Kala ko doon sa kabilang ipapagawa ni Commander. Dito pala. Okay. Saan ka galing, Tay? Saan ka galing? Ito. Ito lang ang sinadya mo doon? Oo. Basa ka na, mapalit ka ng damit. Mapalit ako. Maya mo ng damit. Mapalit ka muna, magkakasakit ka niyan. Oo. Pag natuyuan ka ng ano. Baka kuhan, pulmon. Palit ka muna ng damit mo, Tay. Yun, nilamang ko. Oo, hindi ka naglako ngayon. Ito, papalitan ko. Yan. Kasi nakalagay ay ano lang, banig. Ganito, bibili, mauwi niya sa Enero, dito, di siya matira. Ako naman dito. Sino po ang nagsabing titira dito sila Kasi Jubilin? nagtawag sa akin, telephone, nagpadala sa akin 5. 500? Oo. Tapos, pinsan ni Barabida, Igo. Oo. Lari ba ka, Lari? Yung binigay sa akin, May padala sa iyo pero hindi binigay sa iyo. hindi pa, pabigay sa akin, wala man binigay. Hindi ko pa nakita. Ano daw gagawin mo doon sa 500? Ha? Anong gagawin mo sa 500? Kukunin ko, pakita ko, Hindi, bakit ka pinadalhan ng 500? Bakit? ay bago na sa mga aso niya. Dito daw sila titira. Oo, yan na ba sila? Sako, hindi ka ng kabila, ayaw na niya doon. Sako, balikan mo. Okay. Sabi ko, balik ka na lang. Ayaw nila na doon sa pabahay. Oo. Gusto nila dito sa bahay mo na ito na maliit. Oo. O paano yan? Ipapaayos pa naman ni Commander to. Ha? Di ba ipapaayos ni Mrs. yan? Ni Commander o paano? May gusto palang tumira na iba. Hindi, wala pa man sila. Pero tatay, ipapagawa yan ni Commander at ng sponsor para sa'yo. Oo. Hindi para sa iba. Pero kung ibang titira, di kakausapin ko si Commander. Hindi, kung ko, parang sila na lang, pero hindi masyadong permanente. Sinasabi sa akin. Kasi mga kabayan, sa totoo lang, ako may mga napapanood din akong charity vlogger. Yung mga pinagawa nilang bahay, tapos pagbalik nila, mamalayan nila iba na yung nakatirang kamag-anak, tapos yung pinabahayan siyang Oo. nagtitiis sa maliit na bahay o sa sira-sira. Talagang kahit po sino ay hindi pa pwede yun, yung ganon. Kasi kaya nga po pinagawa ng sponsor yan at ng nagbablog. Kasi nga, Hindi ba siya, para sa kanya yan. Ngayon tatay, kung ano Hindi ba ang ba- pasya mo? ang kanya, hindi siya permanente. Palis-alis siya. Kahit na tatay, ganun pa din yun. Kahit po hindi permanente, sila pa rin yung titira. At ikaw Hindi dito ba- ko magtitiis. Hindi matagal dito, hindi matagal. Tatay, Oo. ganito, kung yan po ay may titira dyan, ito na lang ipagawa ni Mrs. Bahay mong ito. Hindi, ganito. Huwag na itong ipagawa. Sila na lang magpagawa niyan. Hindi, dyan ako. At hindi man dito. Tay, naguguluhan ako sa'yo. Naguguluhan ako sa'yo. Saan ba talaga gusto mo? Dito, dito. Kaya ako doon na. O tapos pag pinagawa yan, patitirahin mo naman sila dyan. Hindi. Hindi ako Tay, hindi ka naman makakahindi sa kanila. Hindi. Hindi ako na sila. Dala. At tay, hindi sila kakasya dyan, sigurado. Kasi marami sila. Hindi. Magaw sila ikuan. Sinabaw. Hindi to. Sila. Mas malaki kasi ito tay, Oo, kaya sigurado, sasabihin nila, dyan sila titira. O anong gagawin natin tay kapag pagbalik namin dito, sila ang nakatira dyan sa papagawa? Anong gagawin namin? Ito, diretso na. O nga po tay, kung ipagawa to ni na misis at ng commander, ng sponsor, paano kung pagbalik namin, may ibang nakatira, anong gagawin namin?
Wala pa natira, wala pa. Oo, apa. Hindi nga po tatay, kung may tumira nga, kung mamaya pagbisita namin ng isang beses, may iba nang nakatira. Hindi, Kung anong gagawin namin? hindi. Matira din ako dyan. Bigyan ko na kanila ito. Kasi si Tatay Ben, mabait din kasi itong tao. Kaso nga lang, ayoko naman na maabuso yung pagiging mabait niya. Kumbaga, na ito, syempre, pag pinagawa to ni Commander at ng sponsor niya, di dapat si Tatay Ben ang titira dyan. Kasi pinagawa yan para sa kanya. Tapos baka ang mangyari niya sa huli, dito yung pinagawa, tapos dito rin siya titira. Kasi sigurado, wala naman yun magagawa si Tatay kapag ibang tao na nagsabi na dito na lang kami kasi marami kami. Ikaw nagsusulo ka lang naman, diyan ka na lang mo, di ba? Di siya yung kawawa. Paano tay? Ito, tatanggalin ko yan. Tatanggalin sa Wendy. Nakakawa pa yan. Ha? Kawawa ka kasi tayo kapag hinayaan namin na ipapagawa tapos may ibang taong titira. Paano tayo? Papagawa pa natin, hindi na. Gusto na yan? Ha? Ito, hindi na. Basta yung... Pero ikaw ang titira. Walang ibang titira. Wala. Sigurado yan tayo. Pero, O may pero. kung gusto ka magpesa sa akin, hindi man daan. Hindi nga po tayo pwede kasi Hindi pwede. mahirap po na Dala lang sila. kasi isang pamilya sila ay sa bagay tatay ganito na lang. Naunawaan ko si tatay kasi ang iniisip niya rin ng mga panahon na wala siyang matirhan, pinatira din siya ni na ate ano pangalan? Jubilee. Nila ate Jubilin doon sa pabahay ni Commander. Naintindihan ko din naman. Ang ko naman, ayoko magpisa ni kanila, ayoko. Gusto ko magsulat ko. Kaya nga po, Para tay. makakuha ko. Sa akin naman, Para makabila ko yan, ano. yun nga po tayo. Kasi kapag nakikipisan ka sa kanila, kung ano yung kakainin mo, Oo. mahihiya kang kumain ng ikaw lang. Kailangan sasakupin mo rin Oo. sila. Ganun yun. Pero nauunawaan ko din naman kung bakit gusto mo silang patirahin kasi pinatira ka din nila dun sa pabahay. Di ba? Sinama ka din nila noong mga panahon na gusto mong doon tumira. Kaya naunawaan ko din naman sa tatay. Mabait lang din si tatay at tumatanaw lang din ang utang na loob sa ibang tao na tumulong din sa kanya. Naunawaan ko. Kaso nga lang, sa sitwasyon na ito ay mas iisipin din naman natin siya. Kumbaga, na hindi naman pwedeng paggawa. Tapos, pagkalaunan, siya yung magtitis dito sa bahay na ito, di ba? So, hindi naman talaga totally bonggang pagpapagawa. Kumbaga, ipapaayos lang naman ito ni Commander. Kaso nga lang, yung ipapaayos na kahit paano yung magiging komportable si Tatay Ben. Kung dito siya maninirahan, nakita nyo naman, walang dingding doon. Di parang wala din na itulong sa kanya. Kung ganon. Kailan nyo po nakausap, tatay, yung gustong tumira dito sa bahay mo? Kailan mo nakausap? Alin, Sila Jubilin, kailan mo nakausap? yung isang araw, cellphone doon sa kapatid na. Text lang o tawag? Oo. Tawag? Oo. Okay, anong sabi sa'yo? Sabi sa akin, sa Enero, mauwi na siya. Na bigay siya yung padala. Kaya ako wala ba nabigay sa akin. Naroon kay Larry, Barbida. Na hinahanap ko, di ko nakita. Baka busy lang yung tao, may ginagawa kaya hindi pa naibibigay sa iyo. Pag matsyempuan mo, di paalala mo na lang at baka limot na din at baka busy lang din. Okay. Pero sigurado ka papagawa yan. Oo. Kasi ngayong araw dapat tatay, kasama na namin yung karpintero, susukatan niya. Kaso nga lang may tinatrabaho pa pala. Pinuntahan ni Rans. Kaya kami magkahiwalay kanina. O sa mga manood ni Tatay Ben, alam ko yung iba alam na. Pasensya na kung pasigaw kami kasi mahina yung pandinig niya. Sabi bayaw, matulog na siya, patulog. O pwede yun, kung gusto niya talaga, desidido yung bayaw mo pong magtulong, mas maganda, Matulog mas na mapabilis. Oo, para mabilis. Kung yun ang gusto niya. Yun naman yata ay kusang loob. Na. Kusang loob na pagtulong. Oo. Kusang loob. Maganda yun, para malinaw. Kasi din yun, yung bagay na ibabayad, pwede nang ibili ng ibang gamit ni Tatay Ben yun. So tulong lang niya yun. Gusto niyang tumulong sa paggawa, pero libre yun. O bayad. Bayad na, Yung tutulong. Sige nga tay, bayad o libre? Yung bayaw. Oo, yung bayaw mo. Ay,
tulog lang yun, tulog lang yun. Libre. Libre lang yun. Para malinaw. Kasi syempre, yung ang ibabayad. Kasi kayang-kaya to ng karpintero na mag-isa lang. Yung karpintero namin eh. Alam mo, Pero kung gusto niya tumulong, mas maganda. dalawa sa iyo, akin naman isa. Para mabilis. Para isang araw lang, tapos na agad. Ano ibig sabihin? Dalawang tao sa'yo, isang kunin niya. Hindi kaya siguro. Sige, tatay yung karpintero namin, isa lang yon, pero mabilis gumawa yon. Pero kung gusto mo niya talagang tumulong, para sa iyo din, tulong niya, walang problema. Sino ba naman tatanggi sa ganun? Siya mabaga sa akin dito, matulog na siya. Sige po tatay, patulungan mo po. Wala akong babayaran. Sige po tay. Salamat, sabi niyo po sa kanya ha. Kung gano'n at gusto niya kayong tulungan, ano? Okay, sige tatay, balitaan mo ulit ako. Sabihin mo kay Jubilin kapag nagkausap kayo, hindi daw pumapayag na kasi ipapagawa na yon. Ako ang titira doon. Kung gusto nyo, yung katabi ko na bahay, ipagawa nyo na lang. Ipagawa na lang nila ito. Bigyan mo sa kanila. Tapos palaki-lakihin na lang nila. Pwede naman nila ditong isagad. Yung dingding. Masindi na. Ilabaw na lang. Tapos yung kusina. Diskartehan na nila. Kasi tatay, alam mo, sila nagtatrabaho sila. Kaya ka nga padalhan ng 500. Ibig sabihin, may pera silang pampagawa. Ayaw na sila. Maraming bayaran. Saan? Doon? Yun nga. Ganun talaga pag nagtrabaho ko sa Manila. Tubig. Ano yun? Bahay. Ito mga kabayan, Malaki bayaran nila. Ngayon ko masasabi na kung sila ay nagtiis dito sa Kapalongga, nagawa ng diskarte, mas kumbaga mas magkaka-income sila dito na walang binabayaran. May pabahay sa kanila na libre, 'di ba? May libre, tapos nandiyan lang ang tubig, wala namang babayaran sa tubig. Tapos dumiskarte ka lang dito para magkapera. Kahit paano magkakaroon ka. Sa Manila, malaki-laki ang kita mo, malaki din ang bayarin mo hanggang sa wala ring matira sa iyo. Ganun 'yun. Okay, kasi kung minimum ka lang din naman doon. Ang ko, ayoko magkasama sila. Mag-okay. Mapapanood ka nila, baka magalit sa iyo. Mapapanood ka nila. Hindi ba? Okay lang 'yon, tatay. Kung mapanood man nila ito, unawain ka nila. Kasi ikaw, ang hanap buhay mo lang naman, pagtitinda ng mga isda-isda, ng mga crabs. Kaya unawain ka nila kung bakit mo nasasabi yan. Sabi pag magkakakuha sa motor, tulog-tulog pag negosyo. Ganon. Oo. Gusto nyo mag-show-show, ganon. Sa madaling salita. Bahala naman sa iyo, bahala ka naman sa akin, sabi niya. Ano yun? Kung maintindihan yun tayo. Yun. Bahala siya sa'yo, bahala ka naman sa kanya. Bukod naman sa akin, kuhan ko, negosyo, bahala naman sa kanya. Magsarilihan na lang. Sarili na lang. Sige tatay Ben, ganoon na lang gagawin ha. Okay. Bukas, babalikan namin yung karpentero kasi hindi ni Ran sa tanong kung kailan ang tapos ng ginagawa niya doon. Kung tapos na, bukas bago kami umalis, ihahatid namin dito. Ha? Para nandiyan lang naman si Commander, hindi naman namin siya kasama bukas, alis kasi kami bukas ni Ran, so puntang Naga. Pwede nang kunan ng materyales, pagkasukat, diretso gawa na. Ano? Nasaan yung, yung tutulong, nasaan? Asan yung sabi mong tutulong, saan ang bahay niya? Siya ito. Malayo. O paano niyo malalaman kapag magagawa na dito? Hindi, ganito. Ano kaya? Hindi, ganito. Bukas, hindi na. Sabado. Sabado bukas pala, no? Sabado ba bukas? Merkulis. Merkulis pa lang. Merkulis. Pada lang. Merkulis. Bernis na lang. Gawin? Oo. Sige. Kasi para mapuntahan mo. Mapuntahan ko yung bago. Okay. Pero kung bukas available yung magsusukat, pasusukatan na namin para ma-ready na yung materyales. Tatay Ben? Sa mga viewers, baka magalit kayo, sabihin sinisigaw si Tatay Ben. Hindi po, mahina po ang pandinig ni Tatay. Kaya kailangan natin laksan yung salita natin. Hindi po kami galit o kailangan lang laksan talaga yung salita natin. Okay, ngayon, anong gagawin mo? Magpalit ka muna, kanina ka pa pala sa akin na ipagkwentuhan. Mapunta din ako dyan. Saan? Maigid ako.
Pero mamaya pa ako mapunta. Magpalit ka nga muna ng damit mo Oo. at magkakasakit ka. Oo. Papalitan ko talaga. Sige na, palit ka na muna. Mamaya na kita kakausapin para makapagpalit ka. At hindi natin yun Ha? Mamaya na. Matigas din ang ulo ni Tatay Ben. Pag nagkasakit ka, bahala ka. Sige, hindi ka lalo makakapagtrabaho pag nagkasakit ka. Hindi, ako, mabis din. Mabis ka din. Mama. Okay, sige, ikaw bahala Tatay Ben ha. Oo. Itong mga aso na ito, paano ang pagkain nila? Paano kumakain yung aso? May dahil ako sa kalahati. Tapos binibigyan mo sila. Yung tira, bago ko. Sabi ko, aso mo, giyak na. Kaya pinapadala sa akin. Kaya ka pinadalhan. Oo. Yun lang, sabi sa akin, kada buwan, wala man. Ang sabi sa'yo nung una, gada buwan, kapapadalhan. Oo, Pero wala naman. wala man. Na lang. Okay. Sabi ko, Siguro, hirap din. Hirap din, Ako? ano? Igiyak aso mo. Maraming osis ko. Sabi niyan. Kasi itong mga aso nito, iniwan ito ni na Ate Jubilin. So, ang namumroblema, syempre, sa pagkain nila, si Tatay Ben, kung ano yung kinikita niya, tumutubo man siya, nababahagian niya yung mga aso, na ipinangakuan pala siya na gadabuan, padadalhan, para pambahog sa aso na ito. Kasi siguro, dog lover din talaga sila, iniisip din nila yung aso nila, kaya inabili nila kay Tatay. Pero sana naman, tinupad man lang nila, kahit sa isang buwan, kung di kaya 500, 200, 300, at least, may tutulong kay Tatay sa pagbabahog dito sa mga aso. Kasi iniisip din siguro ni Tatay, kawawa din. Okay, sige po Tatay Ben, ha? Ano sasabihin mo? Nagpunta ako doon kahapon. Oh, Yung sa Batanda. oh. Bigla, lapit ako. Kuntikin ako dito, Batanda. Sino nagsuntok sa'yo? Matanda, lalaki. Tapos bakit suntukin mo ako? Tay Doro. Patay ang aso ko. Sabi ko, di ko man alam yan. Pati na, nadali din siya. Sabi ko, di ko alam yan. Agalolak sa'yo. Salikal tao. Kung ayaw mong galawin, sa'yo lang yan. Kung ayaw mo. Gumanti ka, hindi. Ha? Gumanti ka. Hindi ba ako naganti? Akong iba-iba, ipaon ko sana. Baka gulog sa ibaba. Oo, kasi baldado na yun, may hina na yun. Pero hindi mo ginantihan. Hindi ko yung ginantihan, biyaw ko lang. Ano sa ano? Pacheck ko lang. Malakas. Hindi man masyadong malakas. Pero sinuntok o sapak? Sampal o suntok? Yung susunod, dahil ko, pacheck ka na sa akin, di ko alam yan. Ganito Tatay Ben, huwag mo na silang puntahan doon, ha? Huwag mo na silang bisitahin doon, ha? Hayaan mo na sila doon. Hindi ko, mabisita ko, kakabis ako mga tanim ko, yung lagwan ko. Huwag mo na silang kausapin. Ang Oo. intindihin mo na lang yung tinatanim-tanim mo doon, ha? Kasi pinayagan ka ni Commander na magtanim doon. Lupa yun ni Commander. So, ikaw ang intindihin mo yung tanim mo. Huwag mo na sila Oo. intindihin, ha? Kilalain, intindihin ko. Kaya mo, sasabihan ko sila, ha? Gusto mo, palayasin ko na? Hindi, maalis din sila. maalis sila. Okay. Sige, Tatay. Pagka-picture na, maalis na sila. Pagpasensyahan mo na, ha? Oo. Kasi ko na lang. Maano si Tatay Ben, mabait talaga to at tamo na Ako pagpasensyahan iba, niya yung ganun. ay, mabait ako ay. Grabe. Kaya binabayaan ko lang. Buti na kwento mo sa akin, ha? Pagsasabihan ko. Ha, Tatay Ben? Sige na, mag-ingat ka dito, ha? Bukas, paanohan ko dito, papuntahin namin karpintero, ha? Ha? Hindi mo kasi pa. Hindi, susukatan niya lang Oo, na. para malaman namin yung materyales. Para Oo. parang, tama. Oo, tama yung bilang ng materyales, ha? Mm. Okay, sige Tatay Ben. Mm. Mag-ingat ka dito, ha? Oo. Magpalit ka ng damit mo. Okay, kami lalarga na din, ha? Hindi, ganito. Oo. Mapunta bukas. Oo. Aalis ako, hapon. Papunta sa isok. Ayos lang kahit wala ka. Trabahuhin mo kung ano yung tatrabahuhin mo, ha? Kasi makakapagsukat naman kahit wala ka. Pili. Ha? Pili. Sige po. Kasi maaabala si Tatay Ben sa negosyo niya. Kasi may negosyo siya. Sayang naman, kumikita daw siya doon ng minsan Okay. Okay po tayo. Sige po tayo. Kita mo na kami, ha? Mag-ingat ka dyan. Sige po Tatay Ben. Kasi kumikita si Tatay Ben ng malaki-laki sa negosyo niya na ginagawa.
yung pagtitinda niya. So kung aabalahin natin para lang antayin niya yung magsusukat, eh wag na lang kasi makakapagsukat naman kahit na wala siya. Kasi open naman yung bahay niya at susukatin naman dyan yung labas din. Kasi silipin lang naman yung loob kung ano yung mga kailangan palitan. So yun lang naman. At nagulat lang ako sa sinabi niya na siya daw ay sinuntok pala ni Tatay Doro. Papangalanan ko na si Tatay Doro. So hindi ko talaga din na nagugustuhan yung ugali ni Tatay Doro, pinapakita niya. Kaya ganun din siguro kaya siguro ang dami niya ring hindi kasundo doon sa dati nilang tinitirahan. Hindi ko alam kung kaya ba, dapat bang unawain kasi matanda na. Pero dapat kasi sa akin kapag matanda ka na, dapat may pinagtandaan ka na. Yun lang yun. So parang ang lumalabas diyan, tumanda na walang pinagtandaan, di ba? Kasi dapat alam niya kung paano rumispeto din sa kapwa niya. Hindi niya dapat sinapak si Tatay Ben na pinagbintangan niya sa aso niya. Sa Tatay Ben, nakita niyo naman, hindi niya aso yan pero mahal na mahal niya. Inaalaga niya, pinapakain niya kahit na nababawas yun sa kinikita niya. Kahit na hindi nagpapadala, yung taong nagpangako, napapadalan siya kada buwan. So malabo na si Tatay Ben ang pumatay ng aso niya. Kaya sigurado ako doon. At pumupunta lang siya doon kasi nga pinayagan siya ni Commander na magtanim-tanim doon ng mga gulayin. Kaya yun yung binibisita niya. Pero sa nalaman ko na yun ay pupuntahan ko siya baka bukas bago kami umalis. Kung kaya pa ngayon, pupuntahan ko ngayon mismo. So yun lang, maraming salamat, supportan niyo itong channel ni Commander para sa ganoon ay mas makatulong pa siya. Sa ngayon ay sumasakit lang kasi yung tiyan niya kasi sa sunod-sunod din na biyahe medyo tumitigas daw, kaya kami ang pumunta dito ni Rans para mag-asikaso yung bahay na gusto niyang ipagawa. Maraming salamat ulit sa sponsor niya, God bless po sa inyo at maraming salamat. Rans TV, huwag niyo kalimutan suportahan Commander ni Marcos at Marcos TV channel. Ingat po.